And a blessed evening po sa ating lahat. And let's pray. Yes, Lord, we thank you, God, for this night, Panginoon. Alam po namin na dakilang bagay na naman yung pangyayarihin po ninyo. Dalangin namin na, Lord, ang lalabas sa aking bibig ay pagpapala ng pagbabago para sa bawat isa, Panginoon. Pagpapala ng paglago, Panginoon, ng pananampalataya po namin. At hayaan mo, Panginoon, na sa pagkakataong ito ay mapuno po kami ng salita po ninyo, ng wisdom, ng understanding, Panginoon. Lord, speak to us, Lord, and we will listen. In Jesus' name, Amen. Ayan. So, yung share ko po, matatagpuan sa Exodus, chapter 18, verse 24 to 25. Sabi dito, Moses took Jethro's advice and chose capable men from among all the Israelites. He appointed them as leaders of thousands, hundreds, fifties, and tens. Amen. So, itong devotion ko na to, amen, pinabagatan ko po siyang You Belong. Yan. Pwede nyo pong sabihin dyan, You Belong. Hashtag, take part in the Lord's Kingdom. Amen? Ayan. So, yung context po nung devotion ko na to sa Exodus 18, amen, Jethro advised Moses not to carry the burden alone. Amen. Si Jethro po, isa po siyang priest. Amen. And pumunta po siya kay Moses kasi alam niya po na si Moses is leader ng mga Israelites. Amen. And si Jethro, in-advisean niya po to si Moses. Amen. He encouraged him to delegate responsibilities. Amen. And appoint God-fearing, amen, mga trustworthy men na pwedeng makatulong sa kanya. Amen. Pwedeng yun nga, makatulong sa kanya, amen, sa gawain ng Lord, amen. And itong advice ni Jethro kay Moses, amen, hindi lang po para ma-lighten yung load or yung gawain na meron si Moses, but also empowered others, amen, to take part in God's kingdom, amen, in God's word, amen. And so, may tatlo po akong question dito. First, sa mga bagong Kristiyano, amen. Sabi ko dito, naisip mo na ba kung paano ka makakabahagi sa gawain ng Diyos ngayon pa lang. Amen? Diba? For sure, may mga nilagay si Lord sa mga puso natin. Amen. At sana, magkaroon tayo ng puso na magkaroon ng parte sa gawain ng Lord, sa maliit man or sa malaking bagay. Amen. Welcome po tayo na magkaroon ng parte, amen, sa gawain ng Panginoon. And second, is sa mga matagal ng Kristiyanong naglilingkod. Sabi dito, sa dami ng taon mo sa ministry, natutunan mo na bang ipasa ang alam mo at mag-train ng iba? Tama? Yes, maganda po na faithful tayo, consistent tayo na naglilingkod kay Lord. Pero, God is also looking for someone, amen, na may heart na mag-train ng iba, mag-lead ng iba, magkaroon ng passion to lead others, amen, to empower others na mag-take part din sa kingdom ng Lord, amen. Huwag po nating solohin yung gawain ng Lord, amen. We need each other, amen. Sabi nga po ni Lord, hindi po, di ba, sabi nga din po nila, no man is an island, amen. At dahil wala pong kagaya ng isang isla or isang dagat, amen, kailangan po natin ng kasama, ng kaagapay. At sana, amen, magkaroon tayo ng heart, amen, to reach out others and train them and empower them, amen, and train them, amen. And last is sa mga leaders. Are you leading in a way that empowers others? Amen. Or are you still trying to do everything alone? Diba, kako nga po kanina, no man is an island. Amen. Kailangan po natin ng kaagapay or kasama. Amen. At dahil kailangan po natin, amen, bilang leader ka siguro, or anumang title or position mo, or ministry na meron ka, na pinagkatiwala ng Panginoon sa'yo. Amen. Let's have a heart, amen, to reach out others and train them. Amen. Para sa ganun, maging sila ay makasama natin na naglilingkod kay Lord. Amen? Amen. So, may tatlo po akong natutunan dito. First, you don't have to do it all alone. Amen. Jethro saw Moses overwhelmed. Amen. Dahil napakadami po ng ginagawa ni Moses, parang siya po yung yun nga po, siya po yung leader nila, and most of the time, siya lang po yung gumagawa nung inuutos ng Lord sa kanya. That's why Jethro spoke wisdom. Amen. Sabi niya, don't do it all yourself. Amen. I-share mo din yung gawain sa iba. Raise up leaders, empower others.
Amen. And Moses obeyed. Amen. We are one in the body of Christ. Sabi nga po nila, tama. Ang totoong puso ng Kristiyano ay nakikibahagi sa kingdom niya rito sa lupa. Amen. Kaya sabi nga din po sa 1 Corinthians 12 din, di ba? Sabi din doon na the church is a body with many parts. Amen. At sabi lagi din ni Mami, di ba, kapag naglilingkod tayo, salamat kasi waddan kayo. Kasi hindi din naman kaya ni Mami na lahat na man-follow up, mga-ansyon, unsayaw, kantura awat, tapos magpipitch pa siya. Di ba? Lahat, hindi naman lahat kaya ni Mami. Amen. At salamat kasi may mga tao na nagsumusunod at nagpapatuloy at naglilingkod kay Lord. Salamat dahil may mga pusong nag-i-involve sa ministry. Amen. So sabi ko dito, we're most effective when we work together. Amen. Honoring the strengths and calling nung bawat isa. Amen. Kasi mas nalulugod din talaga si Lord kapag may unity sa isang church. Amen. Kaya wag po natin iwan ng iba. Instead, isama natin sila. Amen. Isama natin sila kung saan man tayo maglingkod, sa maliit man or sa malaking bagay. Amen. Na pwede po natin silang maisama para maglingkod sila, para matrain sila, magkaroon sila ng puso kay Lord. Let's do it. Amen. And sabi ko dito, ayan. So, baka sa kakatanggap mo lahat ng responsibilities, ma-burn out ka at mawala yung puso mo at intimacy mo sa Kanya. Amen. Kaya nga po, dahil hindi po natin kaya lahat, amen, at para hindi rin po maging dahilan ng ministry, para ma-burn out tayo at mawala yung intimacy natin kay Lord, yung relationship natin kay Lord, magkaroon tayo ng heart, amen, na isama ang iba. Amen. Huwag tayong selfish, amen, or ano bang tinatawag, parang yung mga maling motibo sa mga puso natin. Amen. Instead, amen, para maging strong yung foundation, yung ministry. Amen. Let's keep one another. Let's help one another. Amen. Even in ministry, it's possible to lose the heart of service. Amen. Kaya, if you want others to take part, amen, train them, amen, care for them, amen, don't just lead, amen. Sabi nga po lagi, raise up leaders, raise up someone na pwede mong makasama sa isang gawain, matap sa isang gawain, amen, para mas mag-grow sila sa Lord, mas maintindihan nila yung kahalagaan na nagsiserve kay Lord. Amen. Jesus said, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Amen. At sana, isa tayo doon sa mga nag-harvest. Amen. Isa tayo sa mga nag-reach out, nagtatanim. Amen. And second is be open to advice. Amen. Even Moses, God's chosen leader, didn't let his title or position stop him from listening to wise counsel. Amen. Si Jethro po, amen. Akalain mo yun, hindi hindi nag-base si Moses sa posisyon. Amen. Hindi siya greedy, hindi siya ma-pride na leader. Amen. And same goes with us. Amen. As a servant of God, amen, we have to be humble and at the same time teachable. Amen. If someone correct us, amen, maging submissive tayo dun sa correction na yun. Amen. And maging thankful tayo sa mga taong yun. Kasi hindi naman nagpadala si Lord ng tao na iko-correct ka. Amen. Hindi aksidente na may nagko-correct sa'yo, may nagre-review sa'yo, may nagsasabi sa'yo na ganito ganyan. Amen. It's a gift from God. Amen. It's a blessing. Amen. Kaya i-accept po natin yun. I-take natin yung mga kailangan nating i-take para mas mag-grow tayo sa relationship natin sa Panginoon. Amen. Yeah, so spiritual maturity includes teachability. Amen. Dapat ang mga Kristiyano teachable, hindi ma-pride, tama? Ask yourself, amen. Tanungin natin yung sarili natin, am I still teachable? Amen. Kahit na matagal ka ng Kristiyano or baguhan ka or marami kang nakakasama, amen, ano man yung posisyon mo sa buhay, amen, let's have this teachable heart, a humble heart, amen, na open sa mga advice, correction, amen, ng mga tao sa paligid natin, especially kapag about ito sa kingdom ng Lord, amen. Ayan, so sabi dito, pride hinders growth, amen. Kaya yung pride dapat wala sa atin. Amen. Dapat hindi ma-pride ang mga Kristiyano. Minsan, ang simpleng payo ay malaking ginhawa. Kagaya na lang ni Moses, kung hindi niya tinik yung advice, yung counsel ni Jethro, amen,
magiging magaan ba yung gawain na pinagkatiwala ng Panginoon sa kanya? Hindi, tama. Pero thank God kasi tinake niya yung advice na yun. Amen. So, sabi to, hindi pa natin alam lahat. Tama. Magpaturo tayo para mas lalo tayong matuto. Amen. Alam niyo po, mas, di ba, yun po sana yung maging heart natin. Amen. Na mas lumago pa sa Panginoon. Amen. Mas marami pang mga tao na pwedeng mag-advise sa atin, tumulong sa atin. Amen. Mag-encourage sa atin, mag-correct sa atin. Amen. Bakit? Kasi they make our service to God, amen, mas nalalighten, amen, mas nagiging effective, mas nagiging creative tayo, mas nagiging consistent, at mas ganado tayong maglingkod sa Panginoon. And lastly, is there's a place for you in God's kingdom. Amen. Kagaya na lang yung mga inappoint ni Moses na mga leaders, amen, mga God-fearing men, amen, na kasama niya, kaagapay niya sa gawain ng Panginoon. Amen. At yun, a reminder for us, amen, there's a place for you in God's kingdom. Amen. You are not called to just sit in church and listen. Amen. Hindi lang po tayo, ang relationship natin kay Lord is hindi lang po siya every Sunday na nakikinig tayo ng preaching, amen, uma-attend tayo. It's more than that, amen. We can do more for God, amen, if we have the heart, amen, if we have a willing heart, amen, na magpagamit sa Kanya. Kaya let's involve ourselves sa ministry, amen. You are called to serve, amen, and you have a part to play, amen. If naguguluhan tayo, ano ba yung calling mo, Lord? Let's pray, amen. Let's ask the Lord, amen. Alaayaan mo na i-redirect or i-direct ka ng Panginoon dun sa calling niya sa'yo, na mas maintindihan mo na ito yung tinawag, na dito ka tinawag ng Panginoon, amen. Don't disqualify yourself, amen. The kingdom, amen, God needs your yes, amen. Kasi yung baka yung pag-yes natin is maging dahilan para ma-empower din ng iba para maglingkod sa Panginoon, para magpatuloy sa Panginoon, amen. Amen. So the church doesn't grow through spectators, amen. It grows through servants, amen. So as a conclusion, amen, you belong, you are called, you are needed, amen. So let's rise up as one body, amen, serving with joy, fulfillment, amen, humility, and shared purpose, amen. Kaya mag-take part po tayo sa kingdom ng Lord, amen. The harvest is ready, amen, and the time is now, amen. Kaya kumilos na tayo, amen. Lagi pong topic ngayon sa discipleship, end times, amen. Kaya kailangan po natin maging prepared, maging ready, amen. And the best preparation is the preparation of our hearts, amen. Kaya sana magkaroon tayo ng heart na konektado lagi sa Kanya, at heart, amen, na maglingkod sa Kanya at umabot ng iba, amen. Ayan, so I hope na may natutunan po tayo. To God be all the glory.